Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ngayon ay humaharap ulit sa inyong harapan at humihingi po ng biyaya na maintindihan ang aming pong topic ngayong araw, which is assurance of faith. Lord, itutuloy po namin ito to further understand itong doktrina na magbibigay sa amin ng great comfort, Panginoon. Ama, dinadalangin namin na pagpalain niyo po ang aming oras. Buksan niyo po ang aming puso't isipan sa mga katotohanan na aming maririnig. At ako po ay inyong gamitin to teach and edify the brethren. Lord, give us all knowledge and wisdom na kailangan namin. At ito po nawa, dalangin namin ay magdulot sa amin ng higit na appreciation sa inyong mga gawa at greater sense of duty sa aming mga maririnig na aplikasyon. Salamat, Panginoon. Samahan niyo kami through your Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ngayon po itutuloy natin ang pag-aaral natin tungkol sa assurance of grace and yes po, Rog. Assurance of grace and salvation. Binanggit ko po last time na may 2 linggo tayo na pag-aaral sa assurance. Pero hindi pa ako umabot sa preparation dun sa last paragraph natin. So ngayon po ay yung pangatlong paragraph lang muna yung ating tatalakayin. So may next schedule pa for the last paragraph sa ating confession. So ngayon, nung nakaraang linggo po, ang pinag-aralan natin ay ano ba ang assurance? At nalaman natin na ang assurance ay ang kasiguraduhan ng isang mananampalataya sa kanyang sarili na siya ay isang tunay na Kristiyano, na may tunay na relasyon sa Diyos at magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan ang definition natin ng assurance of faith. Atin pong natutunan din ang 2 bagay. Una, na ang assurance ay posibleng masumpungan ng isang mananampalataya habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Na ang assurance ay posible sa mga believers. Hindi tulad po ng tinuturo ng simbahang Romano Katoliko na itinatanggi nila na hindi maaring maging sigurado ang isang tao sa kalagayan niya pagdating sa kaligtasan. So yun yung una nating natutunan. Pangalawa, na natutunan din po natin na may mga basihan or grounds para masabi ang isang tao nga ay tunay na mananampalataya. So may 2 tayong puntos din doon sa points. Nalaman natin ang primary and objective ground, which is kung ang tao ba ay nananampalataya sa mga pangako ng Ebanghelyo. Yun yung unang ground ng assurance. Pangalawa, meron tayong secondary and subjective grounds. Ito ay kung nakikitaan ba ang isang mananampalataya ng mga ebidensya ng grasya sa kanyang sarili, at panghuli ay yung testimonya ng banal na Espiritu. So, yan lang po yung ating natutunan last week. Ngayong araw naman, itutuloy po natin yung pag-aaral tungkol sa assurance. So, last week, ang na-discuss natin ay yung first 2 paragraphs ng chapter 18 ng assurance. Ngayon naman, tatalakayin po natin yung paragraph 3. Paragraph 3 na tayo. At yung title ng paragraph 3 natin sa confession ay paano ba magsusulat? Eto. Cultivation of assurance. Kita po ba lahat? Ayan, cultivation of assurance. Ito po yung paragraph 3 sa chapter 18 ng ating confession. So meron po ako ditong 3 puntos. 3 puntos ang atin pong pag-aaralan. Una,
The reality of delayed assurance. Pangalawa, provisions for attaining assurance. Tapos pangatlo, the duty of attaining assurance. Ayan. So I hope madali lang po tandaan yung points natin. So, maiksi lang po yan. Una, ang realidad ng delayed assurance. Okay, sinasabi po sa ating confession, basahin ko po sa paragraph 3. Sabi dito, this infallible assurance does not so belong to the essence of faith, but that a true believer may wait long and struggle with many difficulties before he be partaker of it. So sinasabi po sa ating confession na ang pagiging tiyak sa kaligtasan ay maaring maantala, maaring ma-delayed. At ang ibinigay sa atin ng confession na rason ay dahil ang assurance ay hindi sangkap ng pananampalataya. Assurance is not an essence of faith. Ano po yung ibig sabihin nun? Ang isang tao po ay maaaring manampalataya kay Jesus, pero hindi pa lubos na tiyak ang kanyang katayuan. Ako, ikaw, kahit sino sa atin, we can exercise our faith, but we can still be true believers even though na hindi pa tayo sure. Hindi required na kailangan assured agad ang isang tao to say that he is a or she is a believer. Yun po yung tinuturo sa ating confession. Then may babasahin po akong mga verses dito. Una, 2 Peter chapter 1 verse 10. Sinabi doon, ito po yung exhortation ni Peter no, sa mga believers. Sabi niya, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. So, I think familiar ang karamihan sa atin. Then pangalawa, 1 John 5:13. Sinabi ni Apostle John, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So ano ba yung pinupunto ng dalawa kong binanggit na verses dito? Tinuturo po sa atin dyan na kung ang assurance pala ay sangkap or parte ng pananampalataya natin sa kaligtasan, then bakit nag-exhort si Peter to make our calling and election sure? At bakit si Apostle John, bakit niya pa sinulat pala yung aklat niya, yung 1 John, kung lahat na pala ng believer ay tiyak sa kanilang kaligtasan? Nakukuha niyo yung logic? So, nag-exhort ang parehong apostol to gain assurance. And kung yun ang kanilang exhortation, it means na not all Christians have assurance. At hindi parte ng pananampalataya ang assurance. So yun yung tinuturo sa atin. So therefore, mga kapatid, nililinaw sa atin ng Biblia at ng confession na ang assurance ay hindi sangkap. Hindi sangkap. Hindi essence sa initial na pananampalataya para sa kaligtasan. So, ating mag-reflect lang po tayo dun sa katotohanan na yun, ano? So, ibig sabihin po pala nito, mga kapatid, hindi lahat ng nakakasumpong hindi lahat nakakasumpong ng assurance the moment na manampalataya ang isang tao. Okay? May iba na agad na assured sila. Example, yung Philippian jailer. Alam niyo po yung kwento ng Philippian jailer, di ba?
Ah, I think lumindol doon sa binabantayan niyang kulungan. Nandun sina Apostol Pablo at natakot siya sa kanyang buhay dahil inaakala niya na tumakas sina Apostol Pablo doon sa kanilang kulungan. And alam natin yung kwento na sila ay naligtas at pati ang kanyang sambahayan. At sinabi yun sa Acts 16, verse 34, sabi doon, "And he rejoiced along with his entire household that he had believed in God." So after nilang maligtas, after nilang makarinig ng ebanghelyo, nanampalataya sila. At after nun, sila ay assured. So that's their experience. But the scripture doesn't teach us that yung experience nila is normal sa lahat. Hindi normal yung experience ng Philippian jailer. So, wag tayong maglagay ng unnecessary expectations sa atin na dapat same tayo ng experience with the jailer and his family. Actually, si Sam Waldron, kung alam niyo siya yung author ng A Modern Exposition of 1689 na book, siya, inamin niya mismo na siya ay late na nagkaroon ng assurance. Hindi siya agad nagkaroon ng assurance. So, hindi lahat. May iba nagkakaroon ng assurance agad, merong iba na late. At yun ang ina-admit sa atin ng confession. Pwede tayong mag-struggle muna bago ma-assured, may delay, but it doesn't mean na hindi ka ligtas. Yun ang nililinaw sa atin. Ako, late dumating ang assurance ko. I've been struggling sa Christian life for how many years. Then, sa awa ng Diyos, I am assured. So, hindi tayo pare-pareho ng experience. So, don't be discouraged if ikaw ngayon ay hindi pa assured. It doesn't mean na hindi ka mananampalataya. Delayed assurance is a reality. Okay, I hope that is clear. So therefore, mga kapatid, how do we apply this pala? How do we apply this truth sa ating mga buhay? Kung may kapatiran tayo ngayon na hindi pa assured sa kanyang pananampalataya, hindi tiyak sa kanyang kaligtasan, o hindi siya makasagot pag tinanong natin siya ng ligtas ka na ba, pag hindi siya makasagot, nagkakamali tayo kapag kinonclude natin agad na siya ay hindi mananampalataya. Nagkakamali tayo doon. Masyado tayong quick to judge. I think nabanggit ko na po ito, naging involved ako sa Campus Crusade for Christ sa PUP, CCC, sa mga nakakaalam. Tapos sila ay, yung gospel tract nila, ang tawag nila doon ay 4 Spiritual Laws. Dilaw na booklet yon, 4SL in short. So yun yung pang-share nila sa mga unbelievers. Pero ako, after ako share nung nag-disciple sa akin, after ko mag-yes doon sa sinner's prayer, almost monthly, parang lagi akong pinapatanggap. Kasi ganito yung nangyayari. Syempre, lagi may visitation. Tapos tatanungin ako ng discipler ko, sure ka na ba na ikaw ay ligtas na? Syempre, dahil bagong mananampalataya lang ako noon, hindi pa nagbubunga yung mga ebidensya ng kaligtasan sa akin. Kumbaga, natututo pa lang akong tumayo. Tapos, ang madali kong sagot, I don't know. Hindi ko alam kung ako ay believer na ba talaga o hindi. So ngayon, anong nangyayari? Disappointed yung discipler ko. At ang gagawin niya, ilalabas niya ulit yung 4SL. Iisa-isahin namin yung pages, i-review. Tapos sa bandang huli, sinner's prayer ulit. Then magsasabi ko, yes, okay, sige, I accept Christ. At paulit-ulit yun. Ilang months, umabot ng taon. Laging ganon. You are in a constant loop na kukwestiyonin mo yung salvation mo, masyasharean ka ng gospel, mag-accept ka, kukwestiyonin ulit yung salvation mo. So that is dangerous mga kapatid, lalo na sa mga new converts.
Kasi ang ginagawa natin, nag-e-expect tayo ng bunga sa mga bagong tanim na buto. So, mali yun. Nagkakaroon tuloy sila ng wrong assessment sa kanilang mga sarili, tsaka wrong conclusions na din na kino-conclude nila na baka hindi talaga ako naligtas. Baka ako yung may problema. So, hintayin natin. Hintayin natin yung mga bagong mananampalataya na mag-grow sila. At doon natin makikita kung talaga ba na sila ay tunay na mananampalataya. Kasi malay natin, they are just baby Christians, di ba? So brethren, ito lang yung gusto nating kunin dito. Delayed assurance is a reality. Delayed assurance is a reality. At ang delayed assurance doesn't mean na ang tao ay hindi ligtas. So delayed assurance ba yung na-experience mo ngayon? Huwag ka kaagad mag-conclude that you are not a believer. Next, isa pa pong nilinaw sa atin ng confession na kahit posible ang pagkakaroon ng katiyakan, possible ang assurance, it doesn't guarantee na yung assurance ay madali. Yan ang need nating linawin din. Hindi madali magkaroon ng assurance. Maaaring ang isang mananampalataya ay dumaan muna sa mga challenges, struggles, doubts. That is normal po, sabi ng ating confession. Bago sila dumating doon sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. But the good news is, may mga provision sa atin ang Biblia at ang confession on how will we arrive doon sa assurance. Actually, yun yung pinaka-main main topic natin ngayon, kung paano natin i-cultivate or in-nurture ang assurance. So, it implies na yung assurance, hindi siya isang pitek. That you will wish for it, tapos maghihintay ka. No. Ang assurance ay kinukultivate, nini-nurture siya. So, yan ang need nating linawin mga kapatid. Okay? So, dito na po tayo sa ating point number 2. Provisions for attaining assurance. So, may dalawa pong provision na nilagay ako dyan. Una, ang banal na espiritu. Pangalawa, ordinary means. Or ordinary means of grace. So, sinabi po dito sa confession natin, basahin ko lang po mula sa umpisa. This infallible assurance does not belong to the essence of faith, but that a true believer may wait long, struggle, before he be partaker of it. Then ito yung next. Yet being enabled by the Spirit to know the things which are freely given him of God. The confession asserts that without the Holy Spirit, no one can have assurance. Ang banal na espiritu po, ang dahilan kung bakit in the first place posible ang assurance sa atin. So hindi ito sarili nating kakayahan, but rather we are being enabled by the Holy Spirit para maging tiyak tayo sa kaligtasan. Remember din, sinabi po natin sa last lecture natin, ano yung pangatlong ground of assurance? Yung una, yung word, yung mga promises sa gospel. Pangalawa, yung evidences of grace. Then pangatlo, ano yung pangatlo? Testimony of the Spirit. So therefore, essential ang Holy Spirit sa ating assurance. Sinabi po sa 1 John 4:13, sabi ni Apostle John, by this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. They are assured, ang believers ay assured that they are in God and that God is in them because of the Spirit. So, Spirit is essential sa ating assurance. Tapos sinabi pa niya, chapter 3, verse 24, whoever keeps His commandments abides in God and God in him.
And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. So the Spirit enables us to have assurance of faith. So mga kapatid, therefore nililinaw ng parehong Biblia at ng confession na ang bawat mananampalataya ay maaaring maging tiyak sa kaligtasan dahil sa banal na Espiritu. If you are now assured sa inyong salvation, thank the Holy Spirit. We must thank the Holy Spirit. At kung tayo ay magre-reflect po sa katotohanan na ito, may dalawa akong babanggitin. Una, nangangahulugan pala na ang assurance ay para lamang sa mga mananampalataya. If essential ang Holy Spirit, ang mananampalataya lang ang pwedeng magkaroon ng totoong assurance. Bakit? Kasi ang Espiritu ay ibinigay lamang sa mga mananampalataya. Ang Holy Spirit ay para lang sa mga mananampalataya. Therefore, ang assurance is a blessing unique only to the believers. Assurance is a blessing unique only to the believers. So paano yung mga unbelievers na assured sila na sila ay mapupunta sa heaven? Makakasama nila si Papa Jesus. Paano yun? They are not, wala silang totoong assurance. Because kung hindi sila believer, wala silang Holy Spirit. Yes. Meron silang confidence, but false confidence. They are sure, but being sure doesn't mean you are right. Tama? Hindi porket sure ka sa isang bagay, tama ka na. Pwede kang maging sure sa isang bagay, pero confident ka lang na tama yung sagot or tama yung iniisip. Ngayon, yun yung una kong reflection sa atin, na assurance is a blessing unique only to believers. Pangalawa, nangangahulugan din sa atin na para sa lahat ang assurance. If para lang sa believers ang assurance ay para din sa lahat ng believers. Bakit ko nasabi yon? May isa bang believer na walang Holy Spirit? Wala. Lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. So therefore, ang assurance ay maaaring makamtan or masumpungan ng bawat isa sa atin. No one is accepted doon. Dahil nabanggit po natin, di ba, unlike doon sa Roman Catholic Church, ang tinuturo nila kasi, okay, granted na pwedeng magkaroon ng assurance yung mga elite people, yung ibang mananampalataya, pero yun lang ang distinction nila. Pili lang yung magkakaroon ng assurance. But the Bible and the confession asserts na lahat ay maaaring magkaroon ng assurance. So if you are doubting yourself, if makakapag-arrive ka ba doon sa assurance mo, yes. Wag kang magdahilan sa sarili mo or wag mong hadlangan yung sarili mo na hindi ka ma-assured. Kasi posible ang assurance sa lahat. Even ordinary believers. The Roman Catholic Church teaches that only a select few or the elites or yung mga tinatawag siguro nila na mga saints. But no, even all ordinary believers ay pwede magkaroon ng assurance. So as an application, if you, brethren, kung may pananampalataya ka sa Panginoong Jesus, then you have the Holy Spirit. And if you have the Holy Spirit, ang katiyakan ng kaligtasan ay posible mong masumpungan. Nakikita niyo yung logic? Yung syllogism natin, you are a true believer, therefore you have the Spirit. And because you have the Spirit, assurance is possible for you. Yan yung ating application. So don't hinder yourself by saying na imposible kang maging tiyak sa katayuan mo sa Panginoon. Pwede kang mag-doubt sa ibang mga bagay, gaya nung makapag-asawa pa ba ako. Pwede yon.
Di kita pinipigilan doon. But don't limit yourself pagdating sa assurance. Okay? So, ayan, yun po yung ating first provision, the Holy Spirit. Ayan. Sana ay yan ay malinaw sa atin. Pangalawa, ordinary means. Ordinary means. So, hindi lang provision ang banal na espiritu, kundi may isa pang binigay, mga ordinaryong kapamaraanan para masumpungan natin ang assurance. Ito po ay kabaliktaran ng extraordinary revelation. Sinabi po kasi dito sa confession natin, yet being enabled by the Spirit to know the things which are freely given him of God, we may, without extraordinary revelation, in the right use of means, attain assurance. Nililinaw yun ng confession, without extraordinary revelation. Ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang assurance ay hindi dumarating sa mananampalataya sa pamamagitan ng unusual or beyond the ordinary means like vision, dreams, audible voices. Hindi ganon. Hindi yung may bubulong sa'yo na you are assured. Hindi yung mananaginip ka na may pakpak ka tapos umaangat ka sa heaven. Hindi ganon ang kapamaraanan natin. Rather, ang katiyakan po ay dumarating sa pamamagitan ng mga ordinary means. Ordinary means meaning available ito sa lahat. Available ito sa lahat. Ano-ano po 'yon? Hindi ko na babalikan yung napag-aralan natin about means of grace. But ito po yung mga binigay sa book na binabasa ko. Pananampalataya, hearing the word preached and read. So word, God's word. Praying, pananalangin. Pang-apat, corporate worship. Pang-lima, sacraments. May dalawa tayong sacraments, baptism tsaka Lord's Supper. And lastly, fellowship. So that is available sa lahat. Pananampalataya, salita ng Diyos, pakikinig, at pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, Lord's Day, sacraments, lagi tayo nag-Lord's Supper weekly, then fellowship. Those ordinary means ang way for us to nurture or attain yung ating assurance. So no one could say that hindi ako makapag-arrive sa assurance because di ko maarok yung paraan. No. We have these ordinary means. Therefore po, the confession asserts that assurance is by way of taking advantage of the ordinary means that is available to all believers. Available sa atin lahat yan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang katiyakan ay hindi sa pamamagitan ng mga out of reach, out of this world, or unreasonable na mga pamamaraan na pwedeng available lang sa iilan or hindi talaga available at all. No. Kaya walang dapat po maging hadlang sa atin na mga mananampalataya in terms of means para hindi tayo makasumpong ng katiyakan. Siguro may naisip kang means of grace dito na pumapalya ka. For example, prayer. Yun ba yung struggle mo sa iyong Christian walk? Kaya ka di ka nag-a-arrive sa assurance. Maybe start with that. Mag-umpisa kang manalangin, set time sa pananalangin. Or maybe yung word, yung intake mo ng word is very seldom. Baka nagbubuklat ka lang ng Biblia tuwing Lord's Day. That is a great struggle. Pero if we want to be assured of our salvation, we must take the first step. I-identify mo kung ano yung mga means of grace na napapabayaan mo. Then, start with that. I-cultivate mo, i-nurture mo yon, then assurance will follow. Yun po ang tinuturo sa atin. Yun yung ating aplikasyon. So siguro sa akin, ang need kong i-work out is prayer.
Kaya yun yung example ko. I am talking to myself. We pray before dinner, lunch, but yung kung tatanong ko yung sarili ko na am I really a man of prayer? Then I doubt. Hindi ko masasabi na gano'n ang ang aking kalagayan. So, kayo, isipin nyo, i-identify nyo kung ano ba yung means of grace na napapabayaan natin. And it is for our benefits. Kaya nga siya tinawag na means of grace. Kasi it is helpful para sa atin. It is for our benefit. So I hope let's start this week, later, or bukas. Delayed obedience naman pala yung tinuturo ngayon. Ano? But yes, if we want to be assured of our salvation, kailangan may first step tayo, mga kapatid. Ayan. So yan yung ating point number 2. So tapos na tayo dito sa reality of delayed assurance. Pangalawa, yung mga provision sa atin para ma-attain natin yung assurance. Pangatlo, sige, di ko na burahin to, duty of cultivating assurance. So, ito kasi yung mga provision natin, mga kapatid, may dala-dala yan na ethical consequences. May consequences yan. Hindi lang yan ipinaalam sa atin just to have as, hindi lang ito para sa ating intellectual exercise, mental exercise, but rather itong mga provision na ito, issues ethical consequences. Tayo ngayon ay inilagay sa tungkulin na maging tiyak sa ating kaligtasan. Therefore, it is the duty of everyone to give all diligence to make his calling and election sure. Yun yung sinasabi po sa atin sa confession. After niya banggitin na without extraordinary revelation, we can attain assurance with ordinary means. Sinabi ng confession, and therefore, may application agad yung confession natin. Therefore, it is the duty of everyone to give all diligence to make his calling and election sure. Because we have these provisions, we also have the duty. Hindi ka pwedeng mamili dyan. You have the provisions, you also have the duty. Sinabi po sa atin sa Hebrews 6:11-12, and we desire, sinabi po ng writer ng Hebrews, hindi ko po sasabihin si Paul, hindi po natin alam kung sino yung writer ng Hebrews, and we desire each of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope. Dinedesire ng apostol or ng writer to show the same earnestness to have full assurance. Nakita nyo yung nire-require sa atin, full earnestness para magkaroon ng assurance. Then lastly, nabanggit ko na to kanina, yung 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. So may dalawang sulat ko yung words, earnest, tsaka diligence. Ayan. Pag sinabi niyo pong earnest and diligent or diligence, it is not half-hearted. It should be your priority. You should put your whole effort into it. Yan yung picture niyan. So assurance, nire-require ng assurance yung ating full, earnest diligence para ma-acquire ang assurance. Hindi ito you wait for something, hindi ito you wait for parang some magic to happen sa inyong buhay. It will not, even yung time doesn't guarantee that you will have assurance unless talaga maglagay ka ng effort to practice itong mga provisions na yan.
So yun po yung pinupunto sa atin mga kapatid ng Biblia at ng confession, that since God provided means to cultivate or nurture our assurance, we have now the duty to give all diligence to make our election, to make our calling and election sure. I hope that is clear. We now have the duty. We have the duty. At ang assurance po ay hindi dumarating sa pamamagitan ng mga mysterious ways, gaya ng panaginip, but rather through diligence. Assurance comes not through mysterious ways, but through diligence. I hope that is clear. Through diligence ang assurance. And most of all, gaining assurance is not only a privilege, but something all believers ought to pursue. If you are pursuing someone ngayon, if lalaki ka na you are pursuing someone, isama mo na yung assurance. Pursue mo na yung assurance. Yan ang isa sa ating mga priority. So, bilang reflection po and application sa atin, magbabanggit ako ng mga quotes ni Spurgeon. Sabi ni Spurgeon, na itong duty para ma-assure tayo of our salvation, hindi naman ito para sa Diyos. Itong assurance, hindi para maging sigurado ang Diyos sa atin. Dapat malinaw yun baka kasi iniisip natin, okay, I will practice these provisions para yung Diyos ay sigurado na niligtas niya na ako. Hindi ganon. Ang salvation natin ay sigurado na sa side ng Diyos. Hindi siya nagkakamali doon. Hindi niya iniisip na, iniligtas ko na ba ito si Saint? Niligtas ko na ba ito si Jesse? Hindi ganon ng Diyos. Sa side ng Diyos, sure ang ating salvation. But itong assurance, itong pag-pursue natin ng assurance, it is for us. It is for us to be sure that we are really believers. And since we are talking about diligence po mga kapatid, what is the opposite of being diligent? What do you think? Sige, paganahin natin ang ating mga natitirang brain cells ngayong hapon. Nagsisimula sa letter I. Idleness. Yan. Very, very good children. Okay. Yan. Thank you, Yanni. So, sinasabi ni Charles Spurgeon that idle men have no right to assurance. Idle men have no right to assurance. If you would get out of doubting state, get out of an idle state. If you would want to enjoy full assurance, then be diligent in making your calling and election sure. So, may positive command tayo dito. Be diligent because we have the duty. And negative, hindi man ito sinabi sa confession, but as a way of application, idleness must be stopped sa atin. Be diligent and stop being idle. Stop being lazy. Even lang yung simpleng katamaran sa pananalangin or pagbuklat ng Biblia, that should be repented of if you want to be assured. Okay? Then, that is for sa mga believer na wala pang assurance. How about naman sa mga believer na may konti ng assurance sa kanilang mga sarili or may assurance na? Ano yung ating application para sa kanila? Si Thomas Brooks, nagbigay po siya ng 7 na list, hindi naman, 7 puntos for us to maintain or even nurture more or to cultivate more yung ating assurance. Una, sinabi ni Thomas Brooks, be diligent in using the means of grace and spiritual disciplines. Magpatuloy ka sa pagiging diligent mo. Nung nakuha mo nung nag-arrive ka sa assurance, be more diligent dun sa means of grace.
Hindi porket nag-arrive ka na doon sa assurance, okay na to, pwede na to, assured na ako. Hindi po ganoon ang sinasabi ni Thomas Brooks. We must continue to be diligent. Be diligent in prayer, hearing the word. Later, mamaya, may preaching tayo. Be diligent in hearing the word. Supper. Paano ka magiging diligent sa Lord's Supper? Weekly partaking of the Lord's Supper and communion with the saints, sabi ni Thomas Brooks. Pangalawa, meditate often on our spiritual and eternal privileges. I-meditate mo yung mga spiritual privileges na meron ka ngayon. Ano-ano ang mga privileges natin? Adoption, you are now a child of God. Pangalawa, justification, you are now right with God or you are now righteous in Christ. At pangalawa, reconciliation, we now have peace with God. So, yun lamang po yung mga in-example ni Thomas Brooks. But sinasabi niya, always meditate kung ano yun na yung mga spiritual reality na meron ka. So, often we doubt yung salvation natin. Ito based on my own experience, I often doubt yung aking salvation before kasi I tend to forget that I'm adopted, I am already justified, I have been reconciled with God. Hindi ko inuulit-ulit yun, hindi ko minemeditate sa isip yun. I'm not reminding myself of those realities. So ang result, nagda-doubt ako. So that is yung pangalawang point ni Thomas Brooks. Pangatlo, value Christ even more than your assurance and graces. Value Christ more than your assurance and graces. You are now assured. Thank God you are now assured. But wag mong i-elevate yung assurance mo or yung mga evidences of grace sa buhay mo above Christ. Dapat si Christ pa din ang bina-value mo. So, I will go, sasabihin ko pa nga, na even though you have assurance or full assurance of faith, i-value mo pa rin si Christ above all else. Because Christ is valuable even though you feel less assured. So, yan yung tinuturo sa atin. Pangapat, use the degree of assurance you have to strengthen your soul against temptations and corruptions and to improve your Christian resolutions, affections, and life. Yung assurance, yung level of assurance na meron ka ngayon, use it to further your sanctification. Use your assurance now to fight against your temptations. Sinasabi ni Thomas Brooks. We have this tendency kasi na pag yung believer naging assured na sa kanyang salvation, yung assurance niya ay ginagamit niya laban sa convictions. Ano yung ibig kong sabihin doon? Kapag kino-convict ang mananampalataya ng banal na espiritu tungkol sa kasalanan, ang ginagawa ng ibang mananampalataya, they argue back doon sa conviction ng Holy Spirit, saying that, no, I am assured. So, imbis na mag-repent ang mananampalataya doon sa kasalanan niya, he is using his assurance as a shield doon sa tinig ng banal na espiritu. I'm not speaking in a charismatic way, okay? Let us be clear. So, I hope hindi ganon. Hindi natin gagamitin ng assurance to be careless, to be immune doon sa pag-call out sa atin ng banal na espiritu. Assurance must be used against temptation, not against convictions of sin. Panglima, walk humbly with God. Lumakad ka ng may pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Assurance should not make you proud. Assurance should not make you boast. Okay? Pang-anim, guard against those sins that have damaged the assurance of others. Probably you know someone na they lost their assurance or at least na-damage na yung kanilang conscience. Take note nyo yun.
at ikaw din ay maging careful doon sa kanilang mga kasalanan. Maging warning sila para sa atin. So yun yung sinasabi ni Thomas Brooks. Panghuli, i-consider daw natin yung mga evil na mangyayari if nawala yung ating assurance. I-consider mo. Including daw yung hirap na ibalik. Yung kung gaano kahirap yung pagpapabalik ng assurance. So, kung natitempt ka na magpabaya dito sa provisions, kung natitempt ka magpabaya, maging careless, isipin mo ano ba yung mga evils na pwedeng dumating sa akin because magpapabaya ako dito. Magiging malamig ka, di ba? Magkakaroon ka ng mga temptation. You will be weak against temptation. Tapos, pag gusto mo nang bumalik yung assurance mo, mas mahirap na. Yun yung sinasabi ni Thomas Brooks. So we must be careful. Hindi lang tayo dapat maging diligent in a positive way, but be diligent to guard ourselves, to protect our assurance. So yun ang exhortation sa atin ni Thomas Brooks. So ayun lamang po yung ating lesson for this afternoon. So we have learned the reality of delayed assurance, provisions for attaining assurance, and we have now the duty for attaining assurance. So yan, I hope na naintindihan po natin yan. Any questions po? Any question? Isa lang. Sabi sa natin sa confession, assurance not of essence of faith. So hindi siya, ang ibig sabihin, hindi siya kasama sa faith. Ganun ba yun? Anong ibig sabihin ng it's not of essence? Kasi kung ang Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng assurance, as said the Bible, diba? The Spirit itself bears witness that we are children of God. Pag nanampalataya tayo, di ba, meron na tayo ang Holy Spirit. Paano wala tayong assurance? Kung yung Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng assurance. Baka mayroong, iniisip ko lang, baka may assurance, hindi, kaya lang nag-falter pa, hindi pa, parang sige pa nga lang. Pero hindi talaga siya totally wala. Or, parang sabi Pag sinabi po kasi natin na hindi essence ng faith ang assurance, ang ibig sabihin po natin doon, hindi required na may assurance ka kaagad pag nanampalataya ka. Opo. Yung iba po kasi tinuturo, in order to be saved, yung salvation is faith plus assurance. Pero hindi po yan yung tinuturo ng confession natin. Actually, you can have salvation with only faith, even if may doubt ka. Ngayon po, ito naman din sinasabi ng Puritans, na although hindi required na may assurance ka para maligtas ka, yung assurance is, dito pa lamang po sa pag-exercise natin ng pananampalataya, there is already a seed. May seed na ng assurance. Pero hindi lang siya nag-bloom pa. So, hindi siya absent. Yes, hindi po siya totally absent. Kaya lang, hindi pa lang siya. Yes po. Ayun po. Okay. Thank you po. Sige, another question po para sa ating... si Farah. Question lang? Okay. Kung wala na, magpe-pray na ba tayo? Nagtanungan na wala. Actually, okay, assured na. Ayun lang. Kung wala nang tanong, yun lang yung ating lesson. Sige, tita. Sige po. Yung kasi grounds of assurance, iba yung...
una niya, yung Word of God. Ano yun? Promises po. Promises. Holy Spirit. Evidences of grace po. Yung evidences. So, hindi yung una yung Holy Spirit na bearing witness. Hindi kasi, di ba yung sa mga ibang turo, yung assurance natin, kasi mahirap mag-rely dun sa personal, natin, ang tawag yan, assessment. So, Opo. kaya kailangan lagi kang bumabalik dun sa promises. Yes po. Yung finished work of Christ, di ba? So, kahit man nag-doubt ka, pero, ano tawag yan? Malakas yung kapit mo dun sa Pangako. mga pangako, yung sa word of God. Ma-overrule yung personal doubt mo. Although, syempre, malaki din yung, talaga, yung evidences. Kasi, hirap naman yung, naniniwala ka na, hindi, ligtas ako, sabi pa ako, pero yung buhay ko naman, doesn't show. Pero among the three, May ranking ba? May ranking. meron ba? Ano talaga yung nagpapa-cultivate? Mas malakas na push ng ating assurance. Yung witness pa ng Holy Spirit, yung promises, o yung evidence mo ng sanctified lang. Yung sagot po ng mga Puritans, even though nag-fail tayo doon yung category po kasi natin is primary objective. Ito yung last week po. Tapos, secondary. Subjective naman to, subjective. Opo. Dito po tayo laging babalik dito sa primary. So, dito po kasi, of course, yung faith natin ay imperfect din. Nagwi-weaken ang faith. Tapos, same din sa assurance. May mga levels of assurance, may mga degrees of assurance. But sinasabi ng mga Puritans, always go back dito. Which is Yung promises po. Yes po. But, yes po. But at the same time, dito po sa secondary, yung mga evidences of grace and testimony of the Spirit, it is wrong then to expect a perfect evidences. Kasi minsan, baka very perfectionist tayo na hindi kailangan dapat makapag-pray ako 24/7 para masabi na ebidensya yun ng grace. No, hindi po, mali po yung ganung expectations. Na basta ang sinasabi lang po nila, nandun ba yung seed, may somehow nakikita mo yung evidences na yun sa buhay mo, even maliit. Totoong bungat pa rin po yun. So, balik ka dito, then dito at the same time sa secondary subjective grounds, at least, meron ka sa buhay po. Yun yung tinuturo ng mga Puritans. So at least, maganda po yung kanilang exhortations kasi yung believer, hindi nila dinadala sa depression. Kasi marami po sa atin na very weak yung conscience, na may makita lang na mali sa ating mga sarili. Mabilis tayo mag-conclude na ay baka hindi talaga ako tunay na mananampalataya. So maganda po ito, yung sinasabi nila, no, always go back dito. Even though somehow hindi perfect itong secondary grounds. Ayun po. Any other questions? Bago tayo magtapos. Okay, sige. Ay, mukhang sure na kayo. Sige. Sige, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na aming pong natutunan. Furthermore, yung topic of assurance,
Ama, kami po ngayon ay may dala-dala na aplikasyon sa aming mga buhay that we now have the duty to cultivate, to nurture our assurances, Panginoon. Lord, you know yung mga pagkukulang po namin sa mga means of grace. Lord, ito nawa ay maging first step namin to practice these things. At ito po nawa ay magbunga ng higit pa na assurance, higit na pagpapalakas sa inyo at higit na kabanalan. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po itong pursuit namin sa katiyakan. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen.